Hello mga ka-DJ, magandang araw na naman nga po pala sa inyong lahat at eto na naman tayo. Meron tayong on-call service, electrical. Ang gagawin nga pala natin dito sa ating pupuntahan magkakabit nga pala tayo ng power supply para sa aircon. Opo, power supply para sa aircon. Etong customer na kumontak sa atin hindi naman na ito bago. Ito dati na nating customer. Dati na natin siyang nagawan. Yung bahay kasi nila dati nasunog yung kanilang outlet at ginawa natin siya. Tapos tumawag ulit siya nung nakaraan. Yun sa bahay naman ng kapatid niya, nagkaroon ng problema yung wiring sa loob ng bahay ng kapatid niya. Kaya itong gagawin natin sa kanya ngayon pangatlong beses na. At ang gagawin naman natin ngayon sa kanya dun sa office niya. Kasi mag-o-opening na siya ng kanyang business. At eto, pupuntahan natin siya sa kanyang location. Pinuntahan ko nga pala siya dito nung bandang alas 4 ng madaling araw kasi mag-o-opening nga daw siya. Kaya kailangan magkaroon na ng power supply yung kanyang aircon. Dahil hindi nila naayos nung gabi at hindi nila nagawa ng paraan, kaya tinawagan niya tayo na baka kung pwede raw puntahan ko siya ng mga bandang alas 5 ng madaling araw para pagdating ng umaga okay na. Ngayon pinuntahan natin siya ng alas 5 ng madaling araw at yun nga, ginawa natin ng paraan para mapagana yung kanyang aircon at magkaroon ito ng supply para kahit papano maging malamig sa magiging opening ng kanyang opisina. At eto, ngayon babalikan natin dahil nga temporary lang natin na magkaroon ng supply. Ngayon ito babalikan natin para i-fix na natin at ayusin na natin yung ating pagkakagawa. Dahil may dating abang daw yung aircon kaso nung chinek ko hindi naman maayos at wala siyang supply. So ngayon ito gagawa natin siya ng paraan at kukuha natin siya ng power supply. So ito medyo malapit na tayo dito sa pupuntahan natin. At halika, samahan niyo po ako at panoorin ang ating gagawin ngayong araw na to. So ayan nga pala yung ginawa natin nung madaling araw, nung alas 5 na madaling araw. Ayan, pinagana natin siya. Kaso nga lang ganyan lang muna ang ginawa natin, tapos tinakluban niya lang para hindi kita. So ayan, ngayon ang gagawin natin dyan mumolding na natin siya. Kakabitan natin siya ng breaker at lalagyan natin siya ng plug. So ayan, yan ang ginawa nating paraan temporary natin para siya mapagana lang. At ayan, tatakpan natin siya dyan ng blank plate. Tapos imomolding natin siya dyan. Yan, dyan sa area na yan, paakyat. Tapos pagdating sa taas lalagyan natin siya ng breaker. At itong aircon lalagyan din na yung pinaka wire ng aircon nilalagyan natin siya ng plug para maisasaksak siya. At so ayan yung wire niya in-splice lang natin yan. Dati na siyang wala siyang plug nung dumating ako kasi inaayos nga nila hindi nila maayos. Kaya eto, tinawagan kagad tayo ng ating customer at yung breaker na yan dyan natin siya ilalagay. So ayan, opo, gumagana na siya. Tapos kung mapapansin nyo yung wire na kulay blue sa taas, yung dalawa, doon dati nila siya tinatap kaso walang supply. Kaya ito, ginawa natin siya ng paraan. Ayan yung molding na gagamitin natin. Molding na gagamitin natin dito is 3/4. Tapos yung wire natin is 3.5. Dahil 1.5 horsepower lang naman yung kanilang split type. Ito nga pala, dati dito nila itinap yan. Kaso wala siyang power supply. Tapos hindi natin alam kung saan tumap tong wire na to doon sa loob ng kisame. Kaya ang gagawin natin iba-bypass natin yan. Kasi chinek ko sa breaker wala siya ron, hindi siya nakarating doon sa may pinaka panel. Kaya hindi natin malaman kung anong ginawa ng dating electrician dito. Kaya ito gagawa natin siya ng paraan ngayon para ito mapagana na natin ng permanent. At so ayan, umpisa natin, latagan na natin siya ng molding, layoutan na natin siya. Ayan, splicing yan. Tatakpan po natin yan ng blank plate. So ayan, let's go.
At eto na nga, ikinabit na natin yung pinaka molding nya. So ayan. Ayan, na-install na natin yung molding at naikabit na rin natin yung breaker. May mga nagtatanong sa akin, sa pagmo-molding daw ano ba daw ang ginagamit ko para ito may dikit sa pader. Kasi ang iba ang ginagawa nila is ibinabarena nila, dinidikitan nila ng double adhesive, o kaya ginagamitan nila ng no more nail. Kasi ako po, ang ginagamit ko po rito gumagamit po ako ng nail gun. Sa susunod na vlog ko po ipapakita ko kung paano ko gamitin yung nail gun ko dito sa isang molding. At so ayan, naikabit na natin yung wire at natakpan na rin natin siya. Nalagyan na rin natin siya ng blank plate at eto, terminate na natin siya. Ngayon, ang gagawin, ayan, naikabit na rin natin yung yung pinaka plug niya at isinaksak na natin. Na testing na rin natin yan at ayan, gumagana na. Ngayon yung wire na yon, yung dating pinagtapan nila, iba-bypass na po natin yun. At babalik na natin siya sa loob ng kisame. Ipapasok po natin siya para hindi naman masagwa tingnan na may nakalaylay na wire. So ayan, success po ang ating trabaho ngayong araw na to. At maraming salamat po sa ating customer na paulit-ulit na nagtitiwala sa ating gawa. At sila paulit-ulit na nagpapagawa tuwing sila may problema sa electrical at tayo kagad ang kanilang naiisipang tawagan o tawagin. Kaya ako po maraming salamat po sa ating customer na nagtitiwala po sa atin at patuloy na nagtitiwala. At hanggang dito na lang po ang video ko na to. Maraming salamat.